Diba sabi nga tayo ngayon. Sino dito ang... Sige, mag-start tayo sa history ng Taytay. Ang salitang Taytay ay galing sa salita ng katutubong Aita na ang kahulugan ay tulay. Ay, May nag-aaway ba? bata. Ayan. Sila ay naglalakay tinatawag na hamaka. Doon tayo kilala ngayon. Sino ang nakakaalam ng meaning ng hamaka? Diyan po. Hama. Hamba. Makina. Kasuutan. Meron kang gift. Thank you. Picture daw picture. Natin magkaroon ng isang mabuting asal ang bawat bata. Sino dito ang pag pinagalitan ng nanay sumasama loob? Wow. May ngumingiti eh. Di nga, sino dito, pagka napagalitan ng nanay o ng tatay sumasama loob? Si ate, very good. Pero okay lang kasi yun. Alam nyo, kaya kasi kayo hindi naman totally talaga mapagalitan unless depende na sa gawa nyo kasalanan. Kasi kaya kayo pinapagalitan ng mga magulang nyo. Para yung maling na gawa nyo maituwid, hindi nyo na uulitin sa susunod kasi mas mahal yung gawa nyo. Tapos pangalawa, ang mga bata kasi ngayon hindi na marunong gumamit ng po at opo. O kaya makipag-usap sa mga matatanda parang magkakaedad na lang. Medyo naiiba na rin kasi kayo. So, yung volunteer, kailangan ko ng isa. Volunteer. Pagka merong matanda na nahihirapang lumakad o nagapa, anong gagawin nyo? Anong klaseng tulong? Gusto nyo volunteer, wala kayo regalo. Ganito. Halimbawa ako, bumili ako sa tindahan, nahulog yung wallet ko nang hindi ko alam anong gagawin niya. Ikaw ate, halimbawa bumili ako sa tindahan, nahulog yung wallet ko. Babalik po. Sa may-ari po. Thank you. Yun daw, pagka hindi mo kakilala, halimbawa hindi mo kakilala. Sa barangay po. Sa barangay. Hindi, tama naman kasi yun. Pag meron kayo nakuhang gamit na hindi ko kilala yung may-ari, ay lalo na pag wallet kasi di ba may mga IDs yun. So nakalagay doon kung saan nakatira. Pwede nyo siyang i-turn over sa barangay para yung barangay na makikipag-coordinate kung saan lugar na yung nahulugan. Lalo na kasi yung mga wallet, yung mga lisensya kasi yun eh. Pero importante. So yung mga ganong gawain, nagpapakita kayo ng isang kagandahan o abutin ng asal para sa kapwa nyo. Tapos pag nagawa nyo yan kasi, magiging proud yung magulang nyo dahil yung anak nila nakagawa na mabuti sa kapwa. Big deal yun sa magulang nyo, lalo na sa panahon natin ngayon kasi bihira na yung nagiging honest. Sino
Sino dito ang tumutulong kay nanay sa mga gawaing bahay? Ate, ano ka? Nag-aaral ka na? Ilan taon ka? Anong name mo? So, yun ka naman pangalan. Wala ka bang thinking ngayon sa Zoe? Palakpakan niyo naman si Zoe kasi 5 years old lang siya. Nag-help ko sa mother mo. Anong ginagawa mo sa bahay para ma-help mo si mother? Uy, upo. Marunong ka na daw maghugas ng plato. Yun naman, 5 years old. Samantalang sa akin, 5 years old, nanonood lang ng pelikula. Hindi ko na siya tatanungin kasi 5 years old. Hello! Hi! Okay. Ngayon naman, ituturo namin sa inyo ang pagkakaroon ng wastong kalusugan. Pwede ba akong magpalapit ng isang bata? Ate, hindi. Ikaw, anong name? Ika dito, Dayo. Siya. Ito yan. Ika dito, may pababasa lang ako sa'yo. Pakinggan yung mabuti yung babasahin niya sa umpisa, ha? Pag-aalaga sa sarili. Ano yung unang... Regular na pagbubukas ng kamay. Regular na paghuhugas ng kamay. Pagka ba tayo, halimbawa, bago kumain, anong ginagawa natin? Gagamit ng sabon at tubig. Tapos pagkatapos kumain, kailangan din natin maghugas ng kamay. Lalo na pag tayo ay pumupunta sa palikuran. Kailangan maghugas lagi ng kamay, ha? CR. Malalim nga pala yung palikuran. CR. Oh. Yung pangalawa. Pangalawa. Pagtulog sa tamang oras. O sige, dito natin malalaman kung sino yung natutulog sa tamang oras. Ay, ang gagaling. Lahat kayo, 8 hours natutulog? Okay, 8 hanggang 10 hours, mas maganda. Para sa mga edad mo, kasi mga bata pa kayo, ha? Bawal mapuyat. Kailangan ang mga bata may control sa pagpanood ng TV sa gabi. Tapos yung paggamit ng mga gadgets, kailangan meron lang din kayong tamang oras sa paggamit. Hindi nyo kailangan gugulin ang maghapon nyo sa paggamit ng mga cellphone. Yung mga ginatawag na laro sa cellphone, ha? Bawal yun. Hindi makakabuti sa inyo, lalo na sa mata nyo. 3. Okay. Pagsuot ng malinis sa pananamit. Halimbawa ba, papasok kayo sa school. Ano ang suot yung pagpasok ng school? Uniform. O pagkadaling ng school, bago matulog, anong gagawin? Oo, maghuhubad. Maliligo muna, tapos papalit uli ng damit para presko pagtulog. O, number 4 na tayo. Pagkatapos ito, maglalaro tayo, kaya i-ready yung sarili nyo, ha? Tandaan nyo yung mga natututunan nyo, ha? Basahin mo. Paliligo araw-araw. Yun. O, paliligo araw-araw. Sino ang araw-araw ay naliligo? Ano, merong dito mga sangkamay, hindi kayo naliligo? Okay. Sa araw, bago kayo pumasok, kailangan talagang maligo. Yung naman sa gabi, depende. Kung kaya naman ng katawan nyo na maligo, mas maganda. Pero kung halimbawa punas, ang importante, malinis kayo bago matulog.
Regular na pagsisipilyo. Ilang beses kailangan nagsisipilyo ang bata? Ay, oo, hindi. Tama, 3 beses. Minsan kasi, pagka ang schooling nyo ay umaga, diretso ng hapon, okay lang naman yung sa umaga at sa gabi. Pero ang kailangan talaga natin na pagsusipilyo 3 beses sa isang araw. Ang sipag tumaas ng kamay ni ate, oh. Talagang siya i-alert sa pinag-aaralan. Gusto niya marami siya matutunan. Oh, number 6. Pagkain ng masustansyang Okay, pagkain ng masusustansyang pagkain. Ano ba yung masusustansyang pagkain na yun? Tulad ng ano? Talong. Very good. Oh, ano lang. Ay? Oh, ano pa yung masusustansyang pagkain? Anong pangalan mo? Johan, ano yung masustansyang gulay na kakain mo? Wow, very good! Alam niyo ba ang malunggay ang pinakamasustansyang gulay? Pinakamura na, tapos marami pang sustansya ang maidudulot sa katawan. Sitaw. Okay. Para maging malusog ang katawan at maging malakas, kailangan natin kumain ng masusustansyang pagkain, isda, gulay, at uminom ng gatas. Kailangan din iinom tayo ng maraming tubig. Ilang basong tubig ang kailangan na iniinom ng mga bata? Ay, very good. Alam nila. Kaya hindi kayo magiging sakitin. Basta kayo kumakain ng tama at umiinom ng tama, mas maganda para sa inyo. Number 7. Ikaw ate. Hindi ito. Ito. Susunod ka na nasa. Iwasan ang pagkain ng junk foods. Good. O, iwasan ang pagkain ng junk foods. Ano ba yung mga junk foods na sinasabi? Lapit ka dito. Ano yung bawal na kainin ng mga bata? Bigat. Oo, bigat. Tama naman yun. Yung bigat kasi yung mga chichirya. Kasi masyadong maalat yun. Hindi maganda para sa inyo yun. Sino magbabasa ng number 8? Marunong ka na magbasa ate? Hindi pa. Halika. Magbabasa ka. Okay, sige. Ako ka na doon. O, pag-ehersisyo. Hindi pa. Mamaya. Ano ba yung tinatawag na mga ehersisyo na pwede sa batang katulad mo? Ayun, ikaw, pwede sa bata. O, taas-taas ang kamay. Lakad. Bata. O, sige, ngayon maglalaro na tayo, ha? Para mag-enjoy ka nila. Iba talaga natin. Sige. Iuusap natin mo. Pwede po ba yung upuan ilagay sa magkabilang gilid para ang paglalaroan dito lang sa Kung bakit kailangan natin magkaroon ng isang mabuting asal ang bawat bata. Sino dito pangalawa? Pagtulog sa tamang oras. O sige, dito natin malalaman kung sino yung natutulog sa tamang oras.
Ilang oras ang kailangan na tulog ng bata? Ay, ang gagaling. Lahat kayo, 8 hours natutulog? Okay, 8 hanggang 10 hours mas maganda para sa mga edad nyo kasi mga bata pa kayo, ha? Bawal mapuyat. Oo, bawal mapuyat. Kailangan ang mga bata may control sa pagpanood ng TV sa gabi. Tapos yung paggamit ng mga gadgets, hindi kailangan meron lang din kayong tamang oras sa paggamit. Hindi nyo kailangan guguling ang maghapon nyo sa paggamit ng mga cellphone. Yung mga tinatawag na laro sa cellphone, ha? Bawal yun. Hindi makakabuti sa inyo, lalo na sa mata nyo. Okay. Pagsuot ng malinis na pananamit. Halimbawa ba, papasok kayo sa school. Ano ang suot nyo pagpasok ng school? Kain ng junk foods. Pwede ba akong magpalapit ng isang bata? Ate, hindi ka. Ikaw, anong name? Hindi ka dito, dali. Siya. Halika. Ito, yan. Halika dito. May pababasa lang ako sa'yo. O, pakinggan yung mabuti yung babasahin niya sa umpisa, ha? Pag-aalaga sa sarili. Ano yung unang... Regular na paghuhugas ng kamay. Regular na paghuhugas ng kamay. Thank you. Pagka ba tayo, halimbawa, bago kumain, anong ginagawa natin? Gagamit ng sabon at tubig. Tapos, pagkatapos kumain, kailangan din nating maghugas ng kamay. Lalo na pag tayo ay pumupunta sa palikuran. Kailangan maghugas lagi ng kamay, ha? Hindi na nila alam ang palikuran. CR. Malalim nga pala yung palikuran. CR. Thank you. O, yun daw. Pagka hindi mo kakilala, bawa, hindi mo kakilala. Sa barangay po. Alam niya sa barangay. Hindi, tama naman kasi yun. Pag meron kayo nakuhang gamit na hindi ko sa... May pababasa lang ako sa'yo. Pakinggan yung mabuti yung babasahin niya sa umpisa, ha? Mag-aalaga sa sarili. Ano yung unang... Nauuhaw daw yun. Regular na Hala, bakit? Bakit nainig ka? Ano ba yun? Pangalawa. Pagtulog sa tamang oras. O sige, dito natin malalaman kung sino yung natutulog sa tamang oras. Ilang oras ang kailangan natulog ng bata? Ay, ang gagaling. Lahat kayo, 8 hours natutulog? Okay, 8 hanggang 10 hours mas maganda para sa mga edad nyo kasi mga bata pa kayo, ha? Bawal mapuyat. Oo, bawal mapuyat. Kailangan ang mga bata may control sa pagpanood ng TV sa gabi. Tapos yung paggamit ng mga gadgets, kailangan meron lang din kayong tamang oras sa paggamit. Hindi nyo kailangan guguling ang maghapon nyo sa paggamit ng mga cellphone. Yung mga tinatawag na laro sa cellphone, ha? Bawal yun. Hindi makakabuti sa inyo, lalo na sa mata nyo.